Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin yung mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino. Sabi nga nila, kung saan may Pinoy, may pagtitipong Pinoy, may tugtugan. At sa taong ito ng Aliwan Fiesta, nagbabalik ang Festival Music Competition na Tugtog ng Aliwan. Kaya sama-sama nating balikan ang mga nagwagi sa nasabing kompetisyon at alamin kung ano nga ba ang dapat nating abangan sa report na ito. Sa muling pagbubukas ng Aliwan Fiesta ngayong taon, may munting sorpresa ang MBC Media Group, hindi lang sa mga contingents, kundi maging sa mga dadalo. Muli kasing bubuksan ang Festival Music Competition na Tugtog ng Aliwan. Huling isinagawa noong 2017, muling matutunghayan ang tagisan ng galing ng iba't ibang pista pagdating sa tugtugan. Ang Tugtog ng Aliwan ay bukas sa lahat ng opisyal na musikero ng mga kalahok sa Aliwan Festival Street Dance Competition. At para sa mga magtatanong, wala pong pinipiling edad o kasarian ng pakikisa sa nasabing music competition. Kinakailangan lamang na magtanghal ng bawat ensemble ng isang medley na binubuo ng isang awit mula sa kanilang pista o lugar, kasama ang isang berso at isang saknong ng Team Song Aliwan Fiesta. Magugunitang taong 2015 nang makuha ng Sagayan Festival ng Maguindanao ang unang karangalan sa Tugtog ng Aliwan. At taong 2017 naman nang magwagi ang isa pang pista mula Maguindanao rin na Meguyaya Festival. Sa muling pagbubukas ng Aliwan Fiesta sa June 27 hanggang 29, inaasahang magiging masigla at makulay ang mga pagtatanghal na tiyak na magpapakita ng mayamang kultura at musika ng iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Samantala, isinusulong naman ang pagpapalakas ng education sector ng Pilipinas sa ilalim ng matatag agenda ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay PBBM, hindi matatawaran ng ambag ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan at marapat lang nabigyan pansin ang kanilang mga hinaing. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Maging proactive at hindi reactive. Ito ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong pirmahan ng Kabalikat sa Pagtuturo Act na naglalayong pataasin ang allowance ng mga guro mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos kada taon. Bahagian niya ito ng Make Relevant, Accelerate Services, Take Care of Learners and Give Support to Teachers o matatag agenda na tumutugon sa mga hamong kinakaharap ng Philippine Education System tulad ng kakulangan ng suporta sa mga guro na kinilala nito bilang mga bayani. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money, nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. Sa ilalim ng matatag agenda, layon ng Department of Education ang pag-decongest ng basic education curriculum, paghasa sa basic math at reading skills ng mga bata, paglikha ng karagdagang classrooms, at pagbibigay ng access sa learning materials at internet connection, lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Labis naman ang pasasalamat ng Chief Executive sa naging mabilis na aksyon ng Kongreso para maisakatuparan ang isa sa mga pangunahing layunin ng matatag agenda. Matatandaan na ang pagpapalakas ng Philippine Education System ang isa sa mga ipinangako ng Pangulo noong magsimula ang kanyang termino noong 2022. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Kabilang ang ilan sa mga ipinagmamalaking tourist destination ng Pilipinas sa pupuntahan ng mga turista mula sa dadaong na sikat na Norwegian Cruise Line sa Pilipinas. Diyan sa susunod na taon, ang mga detalye tutukan sa report na ito. Kabilang sa itinerary ng shipping company na Norwegian Cruise Line o NCL ang ilang ipinagmamalaking tourist destination ng Pilipinas sa taong 2025. Ito ang kauna-unahang beses na dadaong ang nasabing cruise line sa Manila, ang Island of Paradise na Boracay, Palawan at Salumagues sa Ilocos Sur. Magsisimula ang 11-day cruise aboard ng NCL sa Singapore, 2 araw sa Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam at Malaysia, habang 3 araw naman sa dagat bago magtapos ang paglalayag ay dadaong pa ito ng 3 araw sa Pilipinas bilang huling destinasyon. Kabilang naman sa mga pupuntahang destinasyon sa Pilipinas ang Puerto Princesa sa Subterranean River National Park patungong Boracay at sa huling destinasyon ay ang Manila kung saan bibigyan pagkakataon ng mga bisita at turista na makalibot sa makasaysayang lugar sa bansa at masubukan ng mayamang kultura nito. Samantala, kabilang naman sa port of calls ng NCL sa Asia ang Indonesia, South Korea, Japan at iba pa. Matatandaang noong nakarang taon, kinilala ang Pilipinas bilang Asia's Best Cruise Destination ng World Cruise Awards sa Dubai, United Arab Emirates. Samantala, ire-representa naman ng 6 na mga Pinoy na mag-aaral ang Pilipinas sa darating na 65th Mathematical Olympiad na gaganapin sa United Kingdom sa Hulyo. Ang mga detalye sa good news na yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Pinangalanan na ang 6 na estudyanteng magiging kinatawan ng Pilipinas sa ika-65 International Mathematical Olympiad na gaganapin sa Bath, United Kingdom. Mahigit 100 bansa ang makakalaban ng mga pambato ng Pilipinas sa Olympiad na gaganapin mula July 11 hanggang 22. Ang Team Pilipinas ay binubuo ng mga estudyanteng nanalo na rin sa mga nakalipas na edisyon ng IMO, gaya ni Philbert Ephraim Wu ng Victory Christian International School at Alvan Walter Paredes D ng St. Jude Catholic School. Gayun din sina Jerome Austin Ten ng Jubilee Christian Academy at Muhammad Nur Kasib ng Philippine Science High School, Central Mindanao Campus. At ang first-time IMO contestants na sina Luke Sebastian C. ng Grace Christian College at Irvin Joshua Bautista ng Southville International School and Colleges. Pinili ang 6 na mag-aaral sa pamamagitan ng ginawang Mathematical Olympiad Summer Camp na sinuportahan ng Mathematical Society of the Philippines at ng Department of Science and Technology Science Education Institute. Magugunita noong nakaraang taon, naiuwi naman ng 6 na Pinoy students ang silver at bronze medals sa ginanap naman na 64th IMO sa Chiba, Japan. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. It's a good day for the Philippines dahil 7 Pinoy ang pasok sa 30 under 30 list ng Forbes Asia ngayong taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Karangalan ng dala sa bansa ng 7 Pilipino na kabilang sa Forbes 30 under 30 Asia Class of 2024. Kasama sila sa tala ng 300 young individuals under 30 years old na kinilala sa kanilang ipinamalas na husay at impluwensya sa kani-kanilang larangan. Kabilang dito ang Filipino-American rapper na si Ezekiel Miller o mas kilala bilang Easy Mill, na minsan nang nahuli ang atensyon ng mga sikat na international rappers na si Dr. Dre at Eminem. Napasama rin ang mga TikTok content creator na si Archie Larga, isang licensed pharmacist na kinilala sa kanyang educational content, tugon sa mga myths at disinformation sa medisina. Isa rin ang lumpia queen na si Abigail Marquez, nakakatanggap lang ng titulong People's Voice Award in the General Social Food and Drink category sa ginanap na The Webby Awards kamakailan. Pasok rin sina Chia Amisola na isang internet artist at Joshua Serafin, isang performing artist. At kabilang din ang mga young entrepreneurs na sina Amanda Kua o ang founder ng Backscoop na isang free newsletter na tumutulong sa mga nagsisimulang negosyante, at Micaela Helene Reyes na co-founder ng isang payment company na Parallax. 4,000 kandidato ang sumailalim sa evaluation process. Dito, sinuri ng Forbes Asia team ang kanilang social impact, inventiveness, at potential, at saka binuo ang listahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Samantala, napabilang naman ang Angeles City sa Pampanga sa Asia's Best Emerging Culinary City Destination ng World Culinary Awards. Ang mga detalye pa tutukan sa report ni Arnold Herrera. Napabilang ang Angeles City, Pampanga sa Asia's Best Emerging Culinary City Destination nominees para sa 2024 World Culinary Awards. Bilang Angeles City ang tinaguriang culinary heartland ng Pilipinas, ito ang kakatawan sa bansa upang tapatan ng Hanoi, Vietnam, Kyoto, Japan, Taipei, Taiwan at Kuala Lumpur, Malaysia. Ang World Culinary Awards ay ang sister event ng World Travel Awards na pinasinayaan noong 1994 na inihahambing rin na katumbas ng Oscars of the Travel Industry na kumikilala rin sa husay sa larangan ng turismo. Para naman ipakita ang inyong suporta sa ating bansa, maaaring iboto ang Pilipinas para sa Asia's Best Emerging Culinary City na sinimulan kahapon ika-30 ng Mayo. Para sa buong detalye ng mechanics, maaaring bisitahin ng Department of Tourism Region 3 Office Facebook page. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Good news sa Balitang Sports dahil mukhang mas malakas na reigning UAAP Men's Basketball Champions ang ating matutunghayan next season. Dahil maglalaro para sa De La Salle University ang young ace Filipino-Bulgarian na si Alex Kanov. Para sa Balitang Sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Hindi hahayaan ng UAAP Season 86 Men's Basketball Defending Champions De La Salle University na basta-basta lang nilang bitiwan ang titulo. Kaya naman bilang bahagi ng patuloy pang pagpapalakas, maglalaro para sa kupunan ng Filipino-Bulgarian big man at Gilas Pilipinas youth player na si Alex Kanov. Kinumpirma mismo ng atleta ang pagsabak sa Green Archers at nagpahayag ng excitement sa kanyang bagong journey. Pinasalamatan din ito ang kanyang pamilya, mga naging coach at trainer na tumulong para marating niya ang bagong milestone. Dala ang pangalan ng Pilipinas na kapagtala si Kanov ng average of 10 points, 2.7 rebounds at 1.5 assists per game noong 2022 FIBA Under-16 Asian Championships. Eligible ang 6'7" player na maglaro sa Taft Bay squad sa loob ng 5 taon, kung saan makakasama niya para depensahan ng titulo sina Kevin Kiambao at iba pang Green Archers sa Season 87. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Heart Evangelista nanumpa bilang pinuno ng Senate Spouses Foundation. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, ihahatid ng ating showbiz angel. Nanumpa na bilang presidente ng Senate Spouses Foundation ang actress, fashion icon at may bahay ni Senate President Cheese Escudero na si Heart Evangelista. Sa isang Instagram post kalakip ang ilang kaganapan sa nagdaang oath-taking, inihag ni Heart na isa niyang karangalan na mapabilang sa naturang samahan. Labis ang pasalamat ito sa mainit na pagtanggap at suporta sa kanya ng mga kapwa misis ng mga senador, gayon din sa mga opisyal na naunang naging bahagi ng SSFI. Tulad anya ng kanyang sinabi noong kanilang unang pagpupulong, handa raw ito sa mga haharaping hamon bilang pinuno at gagawin ng makakaya para makatulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Magsisilbihan ng inspirasyon kay Heart ang legacy ang iniwan ng mga naunang miyembro ng Senate Spouses Foundation at kanya raw ipagpapatuloy ang kanilang magandang nasimulan. Kasama ni Heart sa naturang foundation ay itinatag taong 1987 si Katrina U. Pimentel na magsisilbing Vice President. Secretary position naman ang hawak ni Maricel Tulfo. Assistant Secretary si Nelia Manzares. Treasurer ang papel ni Representative Lani Mercado Revilla. Legal Counsel si Undersecretary Emeline Aglipay Villar at parehong PRO sina Nancy De La Rosa at Mariel Padilla. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At bago nga tayo magtapos, June na naman, ibig sabihin, Aaliwan Season na. Ang pinaka-inaabangang tagisan ng mayamang kultura ng lahing Pilipino. Kaya naman inaanyayahan namin ng lahat sa darating na June 27 hanggang June 29. Sama-sama tayong makiisa, makisaya, dahil ang pista ay narito na, ang Aaliwan Fiesta 2024. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw.
hanggang sa susunod po na episode. Tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.